Sa isang baryong tahimik, sa gilid ng malawak na palayan, may isang palayok na tila karaniwan lamang sa unang tingin. Ngulit sa araw na iyon, ang palayok na iyon ang magiging saksi sa isang lihim na magbabago sa buhay ng isang tao. Si Lando ay isang simpleng magsasaka. Mag-isa siyang namumuhay sa maliit na kubo, napapalibutan ng palayan at lumang puno ng mangga. Maaga siyang gumigising, nag-aararo sa bukid at umuuwi kapag ang araw ay halos lumubog na. Hindi mayaman si Lando. Minsan, sapat lang ang ani para may kanin sa hapag. May mga gabing tuyo at asin lang ang ulam, ngunit hindi siya nagrereklamo. Tahimik siyang tao, sanay sa hirap, sanay sa paghihintay. Isang hapon, habang nililinis niya ang likod ng kanyang kubo, may nahukay siyang lumang palayok. May bitak ang gilid, mapusyaw ang kulay at halatang matagal nang nakabaon sa lupa. Dinala niya ito sa loob, nilinis, hinugasan at inilagay sa sulok ng kusina. Magagamit din, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, ginamit niya ang palayok sa pagluluto ng kanin. Napansin niyang kakaiba ang bango ng sinaing. Mas maputi, mas malambot, mas nakakabusog. Mula noon, araw-araw na niyang ginagamit ang palayok. Unti-unti, napansin ni Lando na tila hindi nauubos ang laman nito. Kapag kaunti ang bigas na inilalagay, sapat pa rin ang kaning naluluto. Kapag gutom siya, tila dumarami ang kanin sa sandok. Hindi niya ito ipinagsabi kanino man. Tahimik lang siyang nagpapasalamat sa bawat pagkain. Hindi siya humingi ng sobra. Hindi siya nag-imbak. Sapat lang sa araw-araw. Dumaan ang mga linggo. Mas gumaan ang pakiramdam ni Lando. Hindi na siya nangangamba kung may kakainin bukas. Mas may lakas siyang magtrabaho sa bukid. Mas payapa ang kanyang mga gabi. Ngunit isang araw, dumating ang tagtuyot. Natuyo ang palayan. Kumonti ang ani ng buong baryo. Narinig ni Lando ang bulong-bulong ng mga kapitbahay. May mga batang umiiyak sa gutom. May mga pamilyang walang maisaing. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ang puso ni Lando. Tinignan niya ang mahiwagang palayok. Kung kaya nitong magbigay sa akin, bulong niya, baka kaya rin nitong magbigay ng higit. Kinagabihan, nilagyan niya ang palayok ng mas maraming bigas. Ninais niyang mapuno ito. Ninais niyang mag-imbak. Ngunit nang buksan niya ang palayok kinaumagahan, wala na ang kakaibang bango. Ang kanin ay karaniwan, kaunti, at may bitak na mas lumaki sa gilid ng palayok. Tinangka niyang gamitin muli kinabukasan, ngunit sa bawat subok, lalo lamang nababasag ang palayok. Hanggang isang umaga, habang inililipat niya ito sa kalan, tuluyan itong nabasag. Nagkalat ang mga piraso sa sahig. Tahimik na nakaupo si Lando. Walang luha, walang sigaw. Doon niya naunawaan, ang palayok ay nagbibigay habang marunong siyang tumanggap ng sapat. Nang siya'y humingi ng sobra, nawala ang hiwaga. Kinolekta ni Lando ang mga piraso ng palayok at ibinaon muli sa likod ng kubo. Bumalik siya sa dating buhay. Simple, tahimik at puno ng tiyaga. Sa kabila ng hirap ng tagtuyot, patuloy siyang nagbahagi ng kaunting ani sa mga kapitbahay. Hindi dahil may hiwaga pa, kundi dahil may natutunan na ang kanyang puso. At tuwing siya'y nagsasaing, kahit sa karaniwang kaldero, may kapayapaan siyang nararamdaman. Ang tunay na hiwaga ay hindi nasa palayok, kundi sa pusong marunong, makontento at magpasalamat.